agawan ng nakabaon na mutya sa katawan. Kanole Horror Story. Siguro naman gagaling ka na ngayon. Wika ni Kanole kay Tandang Aro habang ito'y nakahiga sa papag. Maraming salamat sa iyo, Kanole. Sa dami ng atraso ko sa iyo, nagawa mo pa rin akong tulungan. Ano ka ba, Tandang Aro? Alam mo naman na mahalaga sa akin ang bawat buhay ng tao. Kalaban man o hindi, gusto ko silang magbago. Katulad mo, nakita ko sa iyo na desidido ka sa pagbabagong buhay. Basta lagi mong tatandaan kung gaano ako kabait at maging maunawain at mapagpatawad. Ganon din ang Diyos. Patatawarin ka niya sa kasalanan mo. Mananalangin ka palagi Oo naman, maraming salamat. Anton, aalagaan mong mabuti itong guru mo, ha? Oho, Kanole, maraming salamat po sa pagtulong. Wala yun, sige na, hindi na ako magtatagal. Ang Matandang Aro ay malapit nang maubusan ng buhay. Tinulungan siya ni Kanole sa pagbabakasakaling makapagbago pa ito ng tinatahak na landas. Malapit na kasi siyang mamatay, pero binigyan siya ni Kanole at ibinaon sa katawan ang mutya ng halamang Javier, dahilan kung bakit unti-unting nakarecover ang Matandang Aro na makasalanan. Kaya naman nag-aagaw buhay na ang Matandang Aro dahil meron siyang nakalaban na isang mataas na uri ng aswang. Ito ang dahilan kung bakit napasugod si Kanole sa kanyang bahay nung mga panahon na yun. Lumipas ang isang linggo. Ang batang si Anton na kanyang mag-aaral ang nag-aasikaso sa kanya. Unti-unti nang nakakabangon ang matanda. Dahil ayon sa Matandang Aro, napakabisa ng halamang Javier, lalong-lalo na ang mutyang ibinaon sa kanyang katawan. Isang linggo pa ang lumipas, nakakabangon na ang matanda at unti-unti nang nawawala yung sugat na iniwan sa kanya ng kanyang nakalaban. Anton! Anton! Guro, ano po yun? Gising ka na ba? Oho, ay magluto ka na at maaga pa tayong magbubungkal ng lupa. Sige po, guro. Sa lupain ng Matandang Aro ay merong taniman ng kung ano-anong gulay na isa sa pangunahing kinukuhanan nila ng hanap buhay dahil ang kanyang mag-aaral na si Anton ay hindi napapagod sa pagbaba sa bayan at pag-akyat sa kabundukan, bitbit ang kanilang mga gulay. Isang umaga, pinapunta ng Matandang Aro si Anton sa bayan upang i-deliver ang isang sakong gulay. Napakalakas ng katawan ng batang si Anton at hindi niya iniinda ang bigat ng samot-saring gulay na laman ng sako. Alis na ho ako, guro. Mag-iingat ka, Anton. Yung pinapabili ko sa'yo, ha? Oho, guro. Lumakad na si Anton at nasa lubong niya yung dalawang lalaki na naghahanap sa kanyang guro. Duda si Anton sa dalawang yun nang dahil dito hindi niya itinuro kung saan ba matatagpuan ang kanilang kubo. Dali-dali siyang bumaba ng kabundukan para makabalik din at nang mabili na nito ang ipinag-uutos ng kanyang guro, bumalik siya agad sa bundok dahil sa pag-aalala. Baka kasi ang dalawang lalaki ay merong gagawing hindi maganda sa kanyang guro. Mabuti na lamang walang nangyari sa kanyang guro pagbalik niya sa kubo. Guro, ito na po yung pinabili mo. Ay, salamat. Maaasahan ka talaga, Anton, sa mga bagay na ito. Guro, may nasa lubong po akong dalawang lalaki. Tinatanong sa akin kung saan daw po yung kubo natin. Wala akong tiwala sa kanila. Yung dalawa bang yon? Alam mo, nagpahinga pa sila sa tapat ng kubo natin.
Ano pong sabi? Wala naman. Hindi nila nakita ang kubo natin dahil nagpakawala ako ng sabulag. Ang dalawang yon ay pakawala ng mga aswang. Hinahanap na nila tayo dahil nararamdaman nilang hindi ako natuluyan. Nako, guro, sana'y maitago pa natin ng mahabang panahon itong kubo natin sa kanila para kaya na nating lumaban, lalong-lalo na po kayo. Huwag kang mag-alala, Anton. Malakas ang mutya ng halamang Javier na ibinigay sa akin ni Canole. Tatalunin nito ang lahat ng mutya na nakabaon sa akin. Salamat naman po. Napakabait ng taong yun, guro. Ay sobra. Alam mo'y maalala ko, hindi maganda ang unang pagkikita naming dalawa ni Canole dahil init ng ulo at yabang ang umiral sa akin nang makita ko siya sa isang piyestahan dahil nakikipagsubukan siya ng gamit. Alam mo ba, Anton? Lahat ng mga sumali sa paligsahan ng araw na yun nilampaso lang ni Canole. Yun ang isang naging dahilan kung bakit naging interesado ako na talunin siya. Akala ko naman kasi kayang-kaya ko siya. Dahil sa mga pinakita niya sa palagay ko noon ay kayang-kaya ko itong durugin. Pero nagkamali ako. Dahil kung tutuusin, 10% lang sa kanyang kakayanan ng ipinakita niya ng araw na yon. Tapos, nilabanan niya ako. Alam mo bang, ang aking gabay ay nagawa niyang itakwil sa sarili kong katawan. Ganon po siya kalakas, guro? Oo, ganon siya kalakas. At alam mo ba, hindi ako nagpasindak sa kanya at sinabi kong babawi ako balang araw pero hindi na yon nangyari. Dahil nung wala ka pa, Anton, nakalaban ko ang isang napakataas na uri ng gabunan. Kaya lang, hindi ako umubra sa kanya. Isa rin yon sa naging dahilan, Anton, kung bakit pumayag na ako na maging mag-aaral ka. Na kung sakaling babawian ako ng buhay, merong taong maglalagay sa akin sa katahimikan. At ikaw yon, Anton. Inaasahan ko na balang araw, ikaw ang mag-aayos sa aking katawan. Oho, guro. Nangangako po ako. Maya-maya pa, napadaan na naman ang dalawang lalaki. Huminto na naman itong muli sa tapat ng kanilang kubo at natahimik ang dalawa. Saan kaya natin matatagpuan ang bahay ng matandang araw na yon? Ayon kay Kapunuan, ang matandang yon, malapit nang mamatay. Pero bakit pinapapunta niya pa tayo dito? Wika nung isang lalaki sa kanyang kasama. Hindi ko nga malaman Ang alam ko talaga'y mamamatay na ang matandang yon. Siguro, merong dahilan si Kapunuan kung bakit. Tara na, umalis na tayo. O sige. Pag-alis nila, naitanong ni Anton sa kanyang guro kung ano ba ang nangyari. Guro, ano ho bang nangyari? Gaano ba talaga kataas ang mataas na uri ng aswang na yun? Tsaka, ayon sa mga naririnig ko sa kanila, Kapunuan ang tawag nila. Gaano ba talaga siya nakakatakot, guro? Kung usapang nakakatakot lang, Anton, talaga namang kikilabutan ka. Mula sa itsura ng gabunan na yon hanggang sa kanyang kakayanan. Siya yung klase ng gabunan na bigla na lamang nawawala sa harapan. At kaya nitong bumaon sa ilalim ng lupa. At kaya din niyang pabagsakin ng puno sa pamamagitan lang ng isang tira gamit ang kanyang mga matatalas na kuko. Meron po bang ganon? Meron, Anton. Yang mga katangian ng kanilang kapunuan ang siyang nagpabagsak sa akin kaya nga't halos mag-agaw buhay na ako. Maraming salamat sa iyo, Anton. Dahil kahit na noon pa kita tinatanggihan, pumayag kang kunin na kita nang ako'y nag-aagaw buhay na. Wala ho yung guro. Gusto ko lang po talagang matuto para makatulong ako sa ibang tao. Napakabuti ng puso mo, iho.
Kinagabihan, bigla na lamang kumulog at kumidlat. Malakas din ang ulan ng mga oras na yon. Takot na takot ang batang si Anton dahil ang kinalalagyan ng kanilang kubo ay mataas na bahagi, maaaring tangayin ng hangin ng kanilang kubo. Pero ang matandang Aro ay pasimple lang na nakaupo dahil kumpleto na ang kanyang lakas at wala na siyang nararamdaman. Guro, ang lakas po ng hangin, guro. Baka bumapano tayo. Lumikas na po kaya tayo, guro. Hindi, Anton, hindi. Maniwala ka lang sa atin. Kahit na gaano kalakas na buhawi pa ang dumaan sa atin, natitiyak kong hindi niya kayang tangayin ang kubo natin. Guro, natatakot po ako. Huwag kang matakot. Diyan ka lang, Anton. Nariyan na ang napakalakas na hangin. Bumabangga ito sa mga punong katabi ng kanilang kubo na mas lalong nagbigay ng takot kay Anton. Maya-maya pa, naramdaman ni Anton na parabang yung mga puno lang ang tinatamaan ng hangin. Guro, nawala po ba yung hangin? Anton, yan ang lakas ng iyong maestro. Oh, tignan mo. Nagulat na lamang si Anton nang makakita siya ng tila ba isang malaking pader sa harapan ng kanilang kubo. Kahit na madilim nung oras na yun, ramdam ni Anton na merong nakaharang. Saglit lang naman ang lakas ng hangin, pagkatapos noon tumambad sa kanya yung mga buwal na mga payat na puno dahil yung mga nagtatabaan ay hindi na ibuwal ng hangin. Ayon sa kaisipan ni Anton, kung tutusin, di hamak ang tibay ng mga binuwal na puno kesa sa kanilang kubo. Paano kaya nangyari yun? Guro? Anton, sinabi ko naman sa'yo na ganyan ako kalakas. Hinarangan lang naman ng aking gabay ang malakas na hangin at nang sa ganun hindi mapaminsala ang ating kubo. Salamat po. Isang gabi, namimiss nang uminom ng matanda. Pinabababa niya si Anton sa bayan upang bumili. Sige na, Anton, lumakad ka na at kung sakaling sarado na ang tindahan ng tuba, pasukin mo. Kunin mo ang lahat ng tuba doon. Guro, hindi ho ba masama itong gagawin ko? Babayaran mo naman. Kapag nakuha mo yung tuba, ilapag mo dyan yung pera. Gusto ko lang uminom. Dahil gustong gusto na rin ng katawan ko at natutuyo na ang aking lalamunan. Miss na nito ang alak. Sige na. Kailangan ho ba talaga? Anton, ang isang ermitanyo ay palainom. Sige na. Oho. Pag-alis ni Anton, yung mga alipores ng kapunuan ng aswang ay dumarating. Mukhang mas malalakas ang mga yun dahil kahit na itago ng matanda ang kanyang kubo, sa mata ng mga humahanap sa kanya ay nagawa pa rin nila itong makita. Alam naming nandiyan ka. Lumabas ka rito, Aro. Lumabas naman ang matandang Aro at hinarap sila. Pero medyo malayo ang distansya. Anong ginagawa nyo rito? At paano nyo nalaman na buhay pa ako? Matandang Aro, alam namin na merong isang taong tumulong sa'yo. Tama nga ang hinala ng aming kapunuan na yung taong tutulong sa'yo ay merong dalang himala para muling mabawi ang buhay mong halos takasan ka na. Matandang Aro, labis kong ikinatutuwa na ako ang binigyan ng karapatan ng aming kapunuan upang puntahan ka. Dahil nararamdaman ko sa katawan mo ay merong kakaiba. At kung ano man yun, titiyakin kong magiging malaki ang pakinabang sa akin nito habang ako'y nabubuhay. Diyan ka nagkakamali. Hindi uubra sa inyo
ang mutya ng halamang Javier. Kapag ito ay napunta sa inyo, tinitiyak kong ikamamatay ninyong lahat. Anong sabi mo? Halamang Javier. Mutya ng halamang Javier. Ngayon ko palang nadinig ang mutyang yon. Saan yon nakukuha? At yun ba ang ibinigay sa'yo ng taong tumulong sa'yo? Oo, mutya ng halamang Javier. Yon ang ibinaon niya sa akin upang madugtungan pa ang aking buhay. Alam mo bang, hindi man lang nabanggit sa akin ni Canole na dapat ko kayong paghigantihan kapag lumakas na ako. Ganon siya kabait. Wala akong pakialam kung gaano siya kabait. Sige mga kasama, damputin ang matandang yan. Nagulat na lamang ang mga gabunan na papalapit sa matanda nang bigla na lamang silang napaluhod. Maging ang matanda ay nagulat din dahil sa nangyari. Sa pagkakaalam niya kasi sa kanyang sarili, nagpakawala lang siya ng tigalpo tapos nagbakod sa kanyang katawan. Hindi niya lubos akalain na bigla na lamang luluhod ang mga gabunan. Tapos nagmamakaawa na animoy, kakainin na sila ng lupa. Anong nangyayari? Imposible! Ano? Ano na? Akala ko ba malalakas kayo? O sige, kung sino man ang makakahawak sa akin, kunin niyo ang mutya ng halamang Javier. Tila ba nainis ang kanilang pinuno nang dahil dito lumapit ito habang nagbabago ng anyo. Kung gaano kalayo sa kanya yung kanyang mga kasamang biglang napaluhod, ganon din ang kanyang distansya sa matandang aro nang siya'y biglang Ibang klase kang matanda ka. Anong klaseng mutya ang Javier na yan? Hoy, ganon kalakas ang kapangyarihan ng mutya ng halamang Javier at ito'y nakukuha lamang sa isang sagradong lugar at binabantayan ng isang engkanto. Marami kaming kaibigang engkanto pero ni minsan hindi niya nabanggit sa amin kung ano ang Javier. Hindi lahat ng engkanto ay alam ang Javier. Lahat sila nahihirapang tumayo. Lahat sila ay parabang unti-unting lumulubog sa lupa. Maya-maya pa si Anton dumarating na. Anton, dito ka dumaan. Guro, sino ho sila? Sila yung sinasabi ko sa yung gustong pumatay sa akin. May dala ka bang tuba? Heto po guro, ang bilis mo naman. Ginamit ko lang din po ang aking abilidad para makabalik agad. Guro, nakakatakot po yung mga itsura nila guro. Huwag kang mag-alala, mamamatay na ang mga yan. Nang napansin ni Anton na hindi gumagalaw ang mga yon, na tila ba nakabaon ang kanilang katawan sa lupa, kumuha siya ng matigas na bagay at walang awang pinaghahampas sa ulo at muka ang mga gabunan. Ang saya, guro! Sige lang Anton, gawin mo ang gusto mo sa kanila. Opo! Walang tigil na pinaghahambalos ni Anton ang mga gabunan na hindi makagalaw. Agad na namatay yung tatlo at yung isa binigyan nila ng ikalawang pagkakataon. Umuwi ka na sa inyo at ito ang sabihin mo sa inyong kapunuan na sa susunod na pagkikita namin, siya naman ang tatanggalan ko ng buhay. Makakarating sa kanya yan, Haro. Makakarating sa kanya. Madali ka kung ayaw mong kastiguhin din kita. Nang umalis ang gabunan, iika-ika ito sa paglalakad. Nakita mo na Anton, ganon kalakas. Guro, pwede rin ba sa akin yan? Ay, hindi ko alam. Alam mo'y, naniniwala ako sa pagbigay sa akin nito ni Canole ay meron pa ring pag-aalinlangan.
dahil iniisip niya baka naman ako'y bumalik pa rin sa dati kong gawain. Ganun pa man, kahit na hindi niya sa akin sinabi na merong gabay ang mutyang to, naniniwala ako na kapag ako'y bumalik sa dati kong nakagawian, iiwanan ako nito. Guro, ganun ho ba talaga kahiwaga ang mutyang yan? Ayon kay Kanole, marami itong kayang gawin. Yung mga taong inaswang ay kayang ibalik nito sa dati. At yung mga sugat ay kayang paghilumin. At kapag gumaling, natitiyak na wala nang mararamdaman ng taong nasugatan gamit ang patalim. O kaya na may mga galing sa gawa ng mga aswang. Napakahiwaga. Sana balang araw ipamana sa akin yan. Ipapamana ko ito sa iyo. Basta patunayan mo lang din sa akin na ikaw ay karapat-dapat. Opo, guro. Kinabukasan ng gabi, umulan na naman. Buwan ito ng Mayo at nasabi ng matanda na bukas kapag umaraw kukuha sila ng salagubang. Napakaraming sumabong salagubang. Bukod tangi lang silang kumakain nun. Nung una hindi alam ni Anton kung ano ba ang lasa ng salagubang. Pero nang niluluto na ito ng matanda, napakabango ng amoy at naakit si Anton. Guro, napakasarap po siguro niyan. Pwede bang mauwian sila ina at ama? Ikaw, nasa sayo yan. Mag-iingat ka lang, Anton, ha? Opo. Kinabukasan nagdala si Anton sa kanilang ina at ama at kapatid. Nung una ayaw pa nila itong kainin dahil para daw itong ipis sa kanilang paningin. Pero nang pangunahan ni Anton na kumain, nagsunod-sunod na sila. Kaya lang ang problema, makalipas ang 10 minutong pagkain nila ng salagubang, bigla na lamang silang nakaramdam ng hilo at pananakit ng tiyan. Hindi malaman ni Anton ang kanyang gagawin. Naisip niya ang kanyang guro. Madali siyang bumalik sa bundok at sinabi ang nangyari. Pero nang tayo'y kumain, nang salagubang hindi naman tayo nakaramdam ng ganon. Guro, tara na po. Tulungan po natin si ama at ina at saka yung mga kapatid ko. Sige. Makalipas lang ang kalahating oras, narating na nila ang bahay ng magulang ni Anton. Dito ay sinimulan silang gamutin ng matanda. Inusal ng matandang yun ang usal para sa halamang Javier. Maniwala kayo o hindi, meron silang isinuka. Yung isinuka na salagubang na buo na para bang gawa sa matigas na bagay. Pero nang hawakan ito ng matanda, napakalambot at buong buo pa. Hindi katulad ng ibang salagubang. Ano ba namang klase to? Ay, ikaw matanda, gusto mo pa kaming lasunin? Mawalang galang na ano. Kumain din kami niyan ng anak mo pero hindi naman kami nalason. Naniniwala ako na mukhang merong sumabotahe sa amin. Itay, oho, kumain din kami niyan pero hindi naman po kami nakaramdam ng ganyan. Maniwala po kayo, mabait ang aking guro. Anak, siguraduhin mo lang. Opo. Naniniwala rin ng matanda na ang bit-bit ni Anton na salagubang ay nilagyan ng kung sino mang nadaanan niya sa loob ng kabundukan. Isa ito sa ginamit na paraan ng mga naninirahan doon upang masira ang paniniwala at tiwala ni Anton sa kanyang guro na si Aro. Agad silang bumalik sa kanilang kubo. Nagulat na lamang ang matandang Aro at Anton dahil may mga nagpulasan na mga maiitim na tao at nanggaling sa loob ng kanilang bahay. Sino kayo? Paano kayo nakapasok sa bahay ko? Sigaw ng matandang Aro, tapos maya-maya pa may lumalapit na sa kanila. Guro, sino sila? Kilala ko na kayo. Pinapunta kami rito ng aming kapunuan dahil ikaw ay iniimbita niya sa isang duelo. Aasahan namin araw na darating ka sa araw na yon.
Sige, darating ako. Hoy, hindi pa ako tapos magsalita. Nilayasan sila ng nilalang at pagpasok nila sa loob dito nila nakitang basag-basagang mga bote at yung mga gamit nila sa loob ay mga nagsigsiwalaan. Buwisit na mga yon, may araw din sila. Guro, pupunta ka po ba sa isang duelo na hamon ng kanilang kapunuan? Gagawin ko ito, Anton, para matapos na rin ang haka-haka sa aking sarili. Ano pong ibig niyong sabihin? Naniniwala ako, Anton, na sa pagkakataon na ito ay kaya ko nang ilampaso ang kanilang kapunuan. Pagkatapos nito, Anton, babalik na tayo sa dating buhay kung saan normal ang lahat ng ating ginagalawan. Sige po, sasama po ako. Sige, sumama ka. Pero mag-iingat ka. Dahil naniniwala akong hindi lang ako ang puntirya ng mga yon. Opo, maestro. Nagtungo na sila sa kuta ng sinasabing gabunan. Pagpasok pa lang nila sa nasasakupan nilang lupain, napansin agad ng matandang aro na sa itaas ng puno ay maraming mga nakatambay. Halos lahat ng puno ay merong tag-aapat na aswang ang naroroon. Akala siguro ng mga yon ay hindi sila nakikita ng matandang aro, pero doon sila nagkamali. Anton, lahatin mo na ang mga punong yan. May mga nakadapo dyan na gabunan. Katanghali ang tapat pero hindi naaabot ng sikat ng araw ang loob ng kagubatan na ito. Dahilan kung bakit nagagawa nilang magpalit ng anyo sa katanghali ang tapat. Mag-iingat ka, Anton. Kunin mo ito. Ano man ang mangyari, iligtas mo ang buhay mo. Kailangan mong pumatay para mabuhay. Tandaan mo yun, Anton. Dahil kapag hindi mo yang gagawin, natitiyak kung ikaw ang kanilang papatayin at kakainin. Oho, guro. Maya-maya pa narating na nila ang maraming kubo. Nakahanda na ang lugar ng kanilang paglalabanan. Merong tila ba isang ring na may mga nakatulos na sulo at merong apoy. Nilapitan siya ng isang lalaking iika-ika at nagawa pa siyang pagtawanan ng matandang aro. Hanggang ngayon hindi ka pa rin pala masyadong nakakalakad. Wag mo kong pagtatawanan dito sa aming teritoryo dahil papatayin ka na namin ngayon. Kahit magsabay-sabay pa kayo. Yung ibang mga naroroon ay bigla na lamang nagsigsitago dahil nararamdaman ng mga ito kung gaano kalakas ang matandang aro na nasa kanilang lupain. Kapunuan, nandito na ang hinamon nyo sa isang duelo. Katulad ng sinabi ko sa inyo na dagdagan ng kayabangan ng matandang to. Meron siyang pinagyayabang na meron daw siyang halamang habyar sa katawan. Iyon ang dahilan kung bakit siya muling na dagdagan ng buhay at hindi siya namatay. Wika nung isang kanang kamay na aswang. Bumaba ka na rito, kapunuan. Harapin mo ang kamatayan mo. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na dapat itinuluyan mo na ako noon? Hindi mo na ako dapat pang inunti-unti dahil darating ang aking kaibigan upang dugtungan ang aking buhay. Maya-maya pa, bumaba na mula sa itaas ang kanilang kapunuan. Nang makita ito ni Anton, labis ang takot na kanyang naramdaman dahil sa lahat ng mga naroroon. Yon ang pinaka may kakaibang itsura. Nagsama ka pa talaga ng madadagdag na pagkain. Diyan ka nagkamali, kapunuan. Hindi mo makakain ang aking mag-aaral. Sige, tignan natin. Alam mo, hindi ako makapaniwala na madadagdagan pa pala ang buhay mo. Halos takasan ka na ng buhay mo nang huling magharap tayo. Pero alam mo'y muli akong natutuwa sa pagkikita natin dahil ipamumukha ko sa iyo na walang sino mang mutya ang pwedeng pumatay sa akin. Ang dami mong satsat! Simulan na natin! Mga kababayan, aaminin ko na sa inyo na ang matandang aro ay isang ermitanyong kaliwa.
na sa kapanahunang yon ay nakikipaglaban din sa mga kapwa niya kaliwa. Binigyan siya ng pagkakataon ni Canole para magbagong buhay at sa laban na kanyang pinuntahan sa ngayon dito niya mapatutunayan kung talaga bang nakapagbagong buhay na ito at bukal sa kanyang kalooban ang kanyang gagawin. Kung sakaling maipakikita ng matandang aro ang kabutihang loob sa araw na yon, dito ay tutulungan siya ng gabay ng halamang Javier. Maya-maya pa, ang kanilang kapunuan ay umusal. Naramdaman na lang ng matandang aro na nanigas ang kanyang katawan, nawarak ang kanyang damit, tapos sa kanyang katawan ay merong bumubukol na animoy merong bagay na merong gustong lumabas sa kanya. Napansin ni Anton na unti-unting tumuturit ang mga kulay itim, puti at iba't ibang kulay na parabang bato na nakabaon sa katawan ng matanda. Nabutas ang katawan ng matanda na animoy tinadtad ng bala nang makawala na yung mga nagpupumilit na bagay na umaalis sa kanyang katawan. Nasaan na ang pinagmamalaki mong mutya? Hindi ba't kasama siya sa mga natanggal sa katawan mo? Hindi maaari. Sinabi ko naman sa iyo, Haro, na walang sino mang mutya ang pwedeng pumatay sa akin. Sige, damputin niyang si Haro at putulan ng ulo pati ang kanyang kasama. Dinampot sila ng ibang mga naroroon at itinali, duguan ng matanda. Habang siya'y nakatali, nakapikit na lamang ito at nakatingala. Nananalangin siya na sanay hindi pa ito ang kanilang katapusan at meron siyang pangarap sa kanyang mag-aaral na si Anton na sa kanya maisalin ang mutya ng halamang Javier na ipinagkaloob sa kanya ni Canole. Diyos ko po, ayoko pang mamatay. Bigyan niyo po ako ng ikatlo pang pagkakataon para mabuhay at nang maitama ko ang aking mga kasalanan. Kawawa naman ng aking mag-aaral. Wala siyang kamalay-malay sa lahat ng aking kamalian. Sana'y pagbigyan niyo po ang aking panalangin. Ipadala niyo po rito sa oras na ito ang taong tutulong sa amin. Yon ang panalangin ng matandang aro gamit ang kanyang kaisipan. Sige na, ibigay na ang hatol sa kanila. Ang hahatol sa kanila yung kanang kamay ng kanilang kapunuan. Hawak-hawak nito ang karet na duguan. Senyales na kani-kanina lang ay meron silang kinatay. Matandang Aro, sinabi ko naman sa iyo na hindi uubra ang pinagmamalaki mong mutya sa aming kapunuan. Ngayon, tanggapin mo ang hatol ko sa iyo. Kamatayan! Akmang kakaritin na ng kanang kamay ng kanilang kapunuan. Ang leeg ng matandang Aro nang bigla itong tamaan ng nagliliyab na sibat na ikinagulat ng lahat. Butas ang dibdib ng kanang kamay at unti-unti siyang nagiging abo. Saan nang galing ang bagay na yon? Saan? Hanapin niyo kung sinong nagpakawala nun. Sigaw ng kapunuan. Nariyan ang aking kaibigan. Humanda kayong lahat. Guro, saan po nang galing yun? Huwag kang umiyak, Anton. Mabubuhay pa tayo. Hindi makita ng mga gabunan kung saan ba nanggaling yung sibat na nagliliyab. Maya-maya pa ang kanyang kanang kamay ay tuluyan ng naging abo at tinangay ng hangin. Naiyak na lang noon yung ibang mga gabunan dahil hindi nila alam kung sino ba ang kalaban. Nagsigsitago na lang sila at bukod tanging ang kanilang kapunuan ang naiwan sa labas. Bakit kayo nagsigsitago? Lumabas kayong lahat dito.
Sigaw niya pero tila ba walang nakikinig sa kanya. Nagulat na lamang ito dahil nakita niyang ang matandang aro ay kinakalagan ng isang lalaki. Sino ka? Anong papel mo rito? Bakit bigla ka na lang manghihimasok sa away ng kung sino? Huwag kang maingay dyan, Kapunuan. Tinatanggalan ko to ng tali eh. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Mamaya tayong dalawa mag-uusap. Salamat, Kanole. Ang mutya ng halamang Javier ay natanggal sa aking katawan. Ang ibig sabihin nun, tandang aro, hindi ito akma sa pagkatao mo. Binigyan lang kita ng pagkakataon. Kaya lang, hindi mo ipinakita na bukal ang iyong kalooban. At yung pagkakatanggal ng mutya ng Javier sa iyong katawan, hindi dala ng pagtatanggal ng kanilang kapunuan. Nagkusa itong umalis sa katawan mo at lilipat ito sa iba. Anong ibig mong sabihin? Tignan mo. Ha? Anton! Bakit po, maestro? Tignan mo yung dibdib mo! Pagtingin ni Anton sa kanyang dibdib, may nakabaon. Pero hindi dumudugo. Anton, ilang taong ka na? Bata pa po ako. 15. Ano ba naman? Nandito kayo sa aking teritoryo, dito pa kayo nag-uusap ng ganyan. Sinabi ko sa iyo, Kapunuan, diyan ka lang. Mamaya tayo mag-uusap. Hoy, sabihin mo nga sa akin, ikaw ba ang nagpakawalan ng nagliliyab na sibat? Ako nga, isa ito sa aking makapangyarihang gabay, kaya humanda ka. Nang tuluyan ng makalagan ni Kanole si Anton at ang matanda, dito ay hinarap niya ang kapunuan ng mga gabunan at sinabing, Kapunuan, masamang araw sa iyo. Pasensya ka na kung bigla akong napatungo rito. Hindi ko kasi matiis eh. Saka ayon sa gabay ng mutya ng halamang Javier, ang pinagbigyan ko sa kanya ay hindi karapat-dapat. Patawarin mo ako, Kanole, sa bagay na yon. Mamaya ka na humingi ng tawad at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat mamaya. At ikaw naman, Kapunuan, kung sisipatin mo ang klase ng katayuan ng inyong pamumuhay rito ay para ba kayong sobrang hirap? Tapos nagagawa mo pa ang ganyan? Oo, ikaw ang pinakamataas na uri dito. Bakit hindi mo subukan na baguhin ang patakaran mo dito sa inyong tinitirhan? Bakit hindi mo ipamukha sa kanila na ikaw ay isang magandang halimbawang leader dito? Hindi ka ba naaawa sa mga batang nanonood kanina? Ipinakikita mo sa kanya kung gaano ka kawalang hiyang klase ng gabunan. Tao ka pa rin. Meron kang dugong tao at meron kang dugong aswang. Sana kahit paano, nagkaroon ka ng kaunting isip. Meron ka ding anak. Gusto mo bang manahin ng anak mo yung ginagawa mo? Ha, Kapunuan? At sino ka para sabihin sa akin ang lahat ng yan? Sinasabi ko ito para sa anak mo. Ano man ang katayuan mo, meron ka pa ring puso. Ngayon, kung hindi ka makikinig sa sinabi ko, pues wala na akong magagawa kung hindi labanan ka. Sa mga binitawan na salita ni Kanole ay tila ba napapaisip ang kanilang kapunuan. Kung tutuusin, tama naman si Kanole. Meron ding anak ang kanilang kapunuan. Gusto niya rin ba balang araw nakakain siya ng tao? Kung paiiralin ng kanilang kapunuan ng pagiging gabunan, hindi ito makikinig kay Kanole. Pero kung paiiralin niya ang isang pagiging mabuting ama, tiyak na luluhod siya at hihingi ng patawad sa kanyang mga kasalanan. Hindi kay Kanole, pero siyempre sa itaas dahil yon ang labis na makapagpapatawad sa lahat ng kasalanan niya. O ano? Bakit hindi ka makakibo? Tama ka naman doon. Kung ganon, dapat mong kalimutan ang nakasanayan ng inyong lahi. Bilang pinuno ng lugar na ito, iilan-ilan lang kayo. Bakit hindi mo hasain ang iyong nasasakupan na magbago ng landas ng buhay? At kung hindi ako nagkakamali, Kapunuan, dahil kakaunti ang inyong bilang, tumakas din kayo sa inyong lahi na nakatira sa mas malayo pang lugar, hindi ba? Hindi makakibo ang kanilang kapunuan. Maya-maya pa'y may sumingit sa usapan.
tama ang sinabi ng tao. Kaya kakaunti ang aming bilang dahil kami ay tumakas sa aming lahi. Kapunuan, makinig ka sa kanya. Sa nakikita ko ay bibigyan kanya ng ikalawang pagkakataon at huwag mong sayangin ang pamumuno mo. Huwag mo ring sayangin ang buhay mo. Hindi ba't hinangad natin sa pag-alis natin sa ating lahi ay mapabuti tayong lahat? Huwag kang lumaban sa kanya. Malakas siya. Baka mapano ka, Kapunuan. Natahimik ng tuluyan ang Kapunuan at biglang nagbalik sa tunay nitong anyo. Pagkatapos noon ay napaluhod sa lupa at biglang Bakit ka umiiyak? Anong ibig sabihin nito, ha? Patawarin mo ko. Tama ang lahat ng sinabi mo. Kaya kakaunti ang bilang namin dahil gusto naming magbago. Kung ganon, huwag ka sa aking humingi ng tawad. Ipikit mo ang iyong mga mata. Taimtim kang manalangin. Diyan mo ibuhos ang paghingi ng pagpapatawad at huwag sa akin dahil ako'y tao lang na isang kasangkapan lang. Matagal na nakaluhod at nakapikit ang kanilang Kapunuan. Siguro ay halos nasa 20 minuto yon. Pagkatapos nun tumayo ito ng matikas at ipinatawag ang lahat ng kanyang nasasakupan. At sinabi nun, Mula ngayon, hindi na natin gaganapin ang tradisyon ng ating lahi. Huwag niyong kakalimutan na lahat tayo rito ay gustong mapabuti ang buhay. Tatalikuran na natin ang ating nakagawian. Sana'y nagkakaintindihan tayong lahat. Maganda yung sinabi mo, Kapunuan. Maging akong pinakamatanda rito ay sumasaludo sa sinabi mo. Maraming salamat po, Apong. At sa iyo, Dayo. Maraming salamat din sa pagpapaintindi mo sa akin sa mga tamang gawain. Hindi ko akalain na isang dayuhan lang pala ang makakakumbinsi sa akin. kinumbinsi kita dahil yun ang sabi ng Diyos. Dapat sa iyo magbago na talaga. Kapunuan, aasahan ko na simula sa araw na ito, yung mga sinabi mo ay tutuparin mo. Asahan mo, magiging magkaibigan pa rin tayo. Maraming salamat. O sige na, alis na kami. Nilayasan nila ang lugar at umuwi sila sa kubo ng matandang aro. Dito'y ipinaliwanag niya kung bakit kusang lumipat ang mutya ng halamang Javier sa katawan ng kanyang mag-aaral na si Anton. Patawarin mo ko, Tandang Haro, pero hindi ka pala karapat-dapat. Tama na yung kaunting tulong sa iyo ng mutya ng halamang Javier dahil nabigyan ka ng pagkakataon upang mabuhay. Kaya lang hindi pa rin pala bukal sa kalooban mo at puso mo yung mga ginagawa mo. Hindi kasi pwede rito yung pakitang tao at nakita ng gabay ng mutya ng halamang Javier na ang iyong mag-aaral ay siyang karapat-dapat. Kung ganon, Kanole, maluwag kong tatanggapin. Kaya lang paano to? Hindi na ba ako pwedeng guro ni Anton? Anton, bakit po? Magpaalam ka sa magulang mo. Sasama ka sa akin sa amin. Bakit po? Pasensya ka na, Tandang Aro. Ako na lang ang gagabay sa kanya. At ikaw, dahil wala ka na rin namang mga mutya sa katawan, babalik ka na sa dati. Anong ibig mong sabihin? Wala ka ng kakayanan. Ibalik mo na lang ang sarili mo. Baka sakaling yan ang paraan para tuluyan kang makapagbagong buhay. Talikuran mo na ang pagiging ermitanyo na isang albularyo. Pakiusap, baka sakaling... Oo, naintindihan ko na. Maraming salamat sa payo, Kanole. Mga kababayan, hanggang dito lang po ang kwento. Meron po tayong upload kagabi, baka po inyong nakaligtaan. Mahaba po yun, mahigit 50 minutes. Pasensya na po kayo kung late tayo nakapag-upload.
At saka meron na po tayong narrator sa kabila, may upload po nung isang araw, sana'y inyong suportahan kahit medyo naiiba po ang klase ng pagnanarrate. Gagaling din po yun. Hanggang dito lang po at abangan nyo po mamaya ang susunod na kwento. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin. Mag-comment po kayo rito ngayon at babati po tayo sa susunod na video. Aasahan ko po yan. Maraming salamat po sa inyong lahat.